aming Panginoong Hesukristo, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. Aming El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat na makakabuti para sa aming lahat. At buong puso po kami dakilang Diyos na nananalig na mga kabutihan pong iyan ay patuloy mo po o Diyos na gagawin sa buhay po namin. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na tapat, na anuman ang iyong sinabi, iyong gagawin, ang lahat mong pangako ay iyong tutuparin. Buong puso po kami amang nananalig at nananampalataya kung paano mo ipinagkaloob sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo, tandaan ng tunay at ganap mong pagmamahal po sa amin. Nananalig kami na ang pagmamahal na iyan kailanman ay hindi lilipas. Patuloy naming panghahawakan ang iyong pagmamahal, Ama naming nasa langit. At sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, patuloy po kami, O Diyos, dudulog sa trono ng iyong biyaya, sapagkat nananalig kami, O Diyos, na sa bawat pagdulog po namin bilang iyong mga anak, hindi mo po kami bibiguin. Tulad ng mga sandali na to, Diyos, na sa aming pagtitipon sa dako pong ito, ang iyong pangako na sasamahan mo kami kung saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka. Buong puso kaming nananalig, kasama ka namin sa lugar na ito, Ama, upang ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob mo sa puso ng bawat isa sa amin ang mga salita mo, Diyos, na patuloy magpapayaman sa puso po namin na makabutihang mayroon ka, Panginoong Hesus, upang sa bawat gagawin po namin, patuloy kang malugod, patuloy maparangalan ang iyong pangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula sa aklat ng mga awit, kabanata po ay 22, simula po ay talata 6 hanggang talata ay 8. Tila ako'y isang uod at hindi na isang tao. Kung makita, inuuyam, nagtatawat kahit sino. Bawat taong makakita, umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sinong handa na? Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? Sino naniniwala sa Diyos? Purihan natin ang Panginoong Jesucristo. Sige, bigay niyo yung papuri na yan para sa Kanya po. At pwede na po silang maupo. Sa binasa po natin ngayon ay sinasabi po rito mga kapatid, sa talata po ay 6, tila ako'y isang uod at hindi na isang tao. Kung makita, inuuyam, nagtatawat kahit sino. Isang kalalagayan ng isang tao na sinasabi niya nung sandali na yan mga kapatid ay makikita natin na kahabag-habag na kalalagayan. Ang kalalagayan na to para masabi ng isang tao na tila baga yung buhay meron siya nung sandali na yan ay parang hindi karapat-dapat na magiging buhay ng isang tao. At ikinukumpara niya nung sandali na yan na yung buhay meron siya ay para lang isang uod. Amen. Parang tila baga sa tingin ng mga tao, yung buhay na meron siya po ay kinasusuklaman ng sino man taong makita. Walang tao siguro magnanais na magkaroon siya ng ganong buhay kapag nakikita yung taong ito sa ganong kalalagayan. Pinagtatawanan ng sino mang makakita po. Sa paningin ng mga tao, hindi mainam yung ganitong buhay. Yung isang kalalagayan na tulad nito ay hindi po magandang kalalagayan ng taong nabubuhay sa mundo nito. At alam po natin yung ganitong uri ng buhay, pagdating po sa mundo ay hindi talaga pasado ito. Amen? Hindi ito papasa sa mundo, yung ganitong uri po ng buhay na makitaan ka ng gano'n na tila baga nung oras na yan ay masasabi mo ikaw mismo sa sarili mo, masasabi mo na tila baga ay para ka lang uod. Amen. Yung taglay mong buhay na kapag yan ang buhay na nararanasan ng tao, maaari masasabi natin walang kabuluhang buhay. Amen. Sa mundo ito, walang kabuluhan maaari ang buhay po na yan. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sa paningin kaya ng Diyos, may kabuluhan ang katulad niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, ang buhay ko ay makulay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Ito yung kanyang kalalagayan. Nung sandali na yan, sinasabi niya, yung kalalagayan na yan, na sa tingin po ng tao, nararanasan niya na sa tingin ng mga tao, yung buhay meron siya po ay mumuhian ng mga taong nakakakita po sa kanya. Subalit mga kapatid sa ating Panginoon, ano kaya ang buhay? Nung sandali na yan na
tunay may kulay. Amen. Sa paningin ng Diyos. Minsan, ang buhay natin, makulay sa paningin ng tao. Pero sa paningin kaya ng ating Diyos, ano kayang buhay meron po tayo? Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon po sa sulat niya sa Aklat ng Awit, Kabanata po ay 8 at talata po ay 3. Ang sabi rito, ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin at ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki man o maliit. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang kulay ng buhay ng tao nung likhain ng Diyos sa daigdig pong ito. Nilikha ang taong kalarawan halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan ang buhay na taglay po ng tao. At ang sabi po dyan, hindi lang po halos kapantay ang tao na nilikha po ng Diyos, bagkus ang sabi po dyan, pinamahala pa ng Diyos sa buong daigdig sa lahat ng bagay na nilikha ng ating Diyos. Sa tingin mo, kapag ito yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, sa tingin mo may kulang pa? Siguro mga kapatid, masasabi natin, ang sinabi po ng Panginoong Kristo, bibigyan kita ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Tapos, ang tao ay matatanaw natin na nilikha ng Diyos nung sandali na yan, na nung likhain ng Diyos ang tao, mga kapatid, ay halos kapantay ng kanyang luningning at kadakilaan, at sa pang pinamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos, mayroon po sa daigdig po na ito. Ang sabi po dyan ay, ano nga ang tao upang inyong alalahanin, ano nga siya sukat mong kalingain? Sabi niya ng tao na to, itong malaking katanungan niya, ano nga ba talaga ang tao? Bakit gano'n na lang ang tao kahalaga sa Diyos? Amen? Kung ganito ka kahalaga sa Diyos, mga kapatid, kung ganito ka ang tao sa paningin po ng ating Diyos, pinahahalagahan po ng Diyos, anong masasabi mo? Ewan ko lang kung may salita kang maitutumbas sa kabutihang iyan na ginagawa ng Diyos. Sa salita o sa pag-ibig na ipinapadama ng Diyos sa tao. Kaya ang sabi niya, ano nga ba talaga ang tao? Wala siyang mabitawan, wala siyang masasabi, wala siyang salita na pwedeng ikumpara kung gaano siya kaganda sa paningin ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na manghang-mangha siya, mga kapatid, manghang-mangha siya nung sandali na yan, bakit gano'n na lang ang tao pahalagahan ng ating Diyos. Halimbawa po ay, meron kayong picture po dyan, ibibigay nyo sa akin ngayon. Tapos yung picture na yun, pupunitin ko sa harapan mo. Anong masasabi mo? Matutuwa ka kaya? Ba't hindi ka matutuwa? Kasi masasabi mo, ako yan eh. Di po ba? Ba't mo pinunit yan? Ako yan. Nakikita nyo po kung gaano kahalaga ang tao? Ang Diyos, ang tao nilikhang halos kapantay ng Diyos. Hindi pwedeng kapantay kasi nilikha lang sa Diyos na lumikha sa Kanya. Amen? Pero nung ibigay ng Diyos sa tao ang lahat ng pamahalaan sa lahat ng nilikha ng Diyos, para ang tao na rin ang Diyos ng mga nilikha ng Diyos.
Amen. Kaya, sabi ko nga, kung may picture kayong pupunitin ko sa harapan nyo, magagalit kayo. Kasi ikaw yan. Parang sinasabi ng Diyos sa lahat ng mga nilikha ng Diyos sa daigdig po na ito, na inilagay niya sa ilalim ng kanyang pamamahala, ako iyan. Amen? Yung taong namamahala sa inyo, ako iyan, dahil kawangis ko siya. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Kaya ganun ka na lang pahalagahan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi nakikita sa anumang mga bagay meron dito sa daigdig na to. Ang Diyos ay nakikita lamang sa taong nilikha niya. Amen? Pero mga kapatid, sa Panginoong Jesus, minsan ay nais ni Satanas ipakita sa tao na o nais ibigay ni Satanas sa tao ang buhay na gusto ni Satanas at tao, buhay na malungkot na buhay. Paano lumulungkot ang buhay ng tao? Lumulungkot ang buhay ng tao, nakikita niyang may kulang. Amen? Kapag may kulang sa buhay mo, talagang hindi ka sasaya. Di po ba? Kaya yan ang gusto po na kung saan ibigay ni Satanas sa tao buhay na may kalungkutan. At alam natin, malulungkot lang ang tao kapag ang tao ay makita niyang may kulang sa buhay niya. At yan yung ipinakita po ni Satanas sa buhay ng tao. Ipinakita ni Satanas na may kulang pa sa tao. Na dapat ang tao ay hindi lang dapat halos kapantay ng Diyos, kundi dapat ang tao ay maging kapantay ng Diyos. Amen? Yan, sabi ni Satanas sa tao, nung sandali na yan, tinukso niya ang tao, kapag kumain ka ng bunga pong iyan, magiging katulad ka ng Diyos. Hindi ka dapat maging halos kapantay lang. Dapat maging kapantay ka o maging katulad ka ng Diyos. Amen? Kaya nakita ng tao, oo nga, may kulang pa sa akin. Amen? Kaya habang pinagmamasdan ni Eva yung bunga ng puno na ipinagbabawal, at sabi naman ni Satanas, kinakailangan niyang kainin para maging katulad siya sa Diyos, na sabi po ni Eva nung sandali po na yan, mabuti ang maging marunong tulad ng Diyos. Amen? Buti ang maging marunong, mabuti ang maging marunong na tulad ng Diyos na alam ang mabuti at masama. Maari naiisip ni Eva nung sandali na yan, siguro kapag ako'y maging katulad ng Diyos, ang Diyos ay siyang naglikha ng lahat ng bagay, maari kapag naisip ni Eva na kapag siya'y naging katulad ng Diyos, may isip siguro ni Eva, siguro yung hindi pa nalikha ng Diyos ay lilikhain ko. Amen? Kasi maging katulad ka ng Diyos. Kung ang Diyos ay tagapaglikha ng lahat ng bagay, di ko maging katulad ka ng Diyos, pwede ka rin lumikha tulad ng ating Diyos. Amen. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, kung sakali man nagkaroon siya ng ganong kapangyarihan tulad ng sa Diyos, meron pa kaya siyang malilikha na masigit pang mabuti kaysa ginawa ng Diyos? Kaya yun ang ipinakita ni Satanas sa kanya, may kulang ka pa. Dapat magiging katulad, kapantay ka ng Diyos. Subalit nung matukso po si Eva, nung siya'y matapos matukso, anong kapangyarihan ang nakamtan ni Eva? Anong kapangyarihan? Nung sandali po na yan, mga kapatid, ang mayroon po sila matapos sila matukso. Nagkaroon sila ng kapangyarihan na lumikha. Ulitin ko po ha. Nagkaroon sila ng kapangyarihan na lumikha ng masama na hindi pa nalikha ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Narinig niyo po? Kaya nung matukso sila, nagkaroon nga sila ng kapangyarihan. At si Eva at si Adan, nung talipon na yan, yung kapangyarihan mayroon sila ay kapangyarihan para lumikha ng masama. Na kung saan hindi po kailanman nalikha kabilang sa mga nilikha ng ating Diyos. Dahil ang ating Diyos po ay mabuti. Lahat ng nilikha ng Diyos nung sandali na yan, lahat po ay mabuti. Kaya wala ka nang pwede pang likha na mas makakabuti sa nilikha ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Penso Kristo. Kaya nung mabuhay ang tao sa daigdig po na ito ay tila bagay nagiging dalawa ang pamantayan sa buhay ng tao. Yung mabuti na nais ng Diyos at yung masama naman na nais gawin ng tao. Ano ang kulay ng buhay meron tayo ngayon? Minsan, ang buhay po natin, masabi po natin ay positibo sa kabutihan, negative naman pagdating sa kasamaan. Pero minsan, ang kulay ng buhay natin ay positibo po sa kasamaan, negative naman pagdating sa kabutihan. Yan ang kulay meron sa mundong ito, sa buhay ng tao. Noong ang ating Panginoong Jesucristo ay naririto po sa daigdig po na ito, tinuruan din siya ni Satanas. Ang sabi ni Satanas sa ating Penso Kristo, ang itinuro po sa kanya mga kapatid ay, sabi niya, gamitin mo ang kapangyarihan mo para lumikha. Yung bato, gawin mong tinapay. Ang sabi ni Satanas sa ating Penso Kristo, na tila baga nais ni Satanas, huwag na tayong umasa pa ng mabuti buhat sa Diyos, kundi tayo na mismo ang gumawa ng mabuti para sa ating sarili. Pero ano pa bang magagawa mong mabuti para sa iyong sarili na hindi pa nagawa ng Diyos? Amen? Kung meron ka mang magagawang mabuti para sa sarili mo, tinitiyak ko po yan ay gawa na rin ng Diyos para sa iyo. Amen. Subalit mga kapatid sa ating Penso Kristo, para kay Satanas po kasi dito po sa mundong ito, ang tunay na kulay ng buhay ng tao ay ang magkaroon siya ng kapangyarihan para magawa niya ang lahat niyang gusto, makuha niya ang lahat ng gusto. Nang nais si Satanas, pinapakita niya na ang buhay ng tao sa daigdig na to ay nasa kapangyarihan at kayamanan mayroon ang mundo pong ito. Sa mundong ito, makikita po natin kapag may masarap kang pagkain, makabuluhan ang buhay mo. Pero kapag ikaw walang makain, walang kabuluhan ang buhay mo. Walang kulay, walang saysay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Ano ang kulay ng buhay meron tayo ngayon? Masasabi ba natin ang kulay ng buhay natin ay buhay ba na ganap at kasiya-siya? Ano ang buhay na ganap at kasiya-siya? Ano ang batayan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya? Alam naman natin sa mundong nito ang batayan ng buhay na makulay ayon sa panuntunan ng mundo, yung may kapangyarihan ka para magawa mo ang lahat ng gusto mo, taglay mo ang lahat ng kayamanan na pupuno ng lahat mong pangangailangan sa mundo pong ito. Pero ang buhay, ang kulay ng buhay sa paningin ng Diyos, ang sabi po dyan, buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Ano yung buhay na ganap at kasiyasiya? Yan po yung buhay
na nagpapasaya sa Diyos. Ang buhay na ganap at kasiya-siya, buhay na nagpapasaya sa ating Diyos. Meron ka ba niyan? Palakpakan natin ang ating Jesucristo. Dapat yan ang kulay ng buhay meron po tayo. Amen? Dahil yan ang tunay na nais ng Diyos na taglayin ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po ni San Pablo ay ganito sa aklat ng Roma, sa sulat niya sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata po 1, ang sabi niya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong buhay sa Kanya bilang isang handog na buhay, ganap at kalugod-lugod sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang tao po'y nilikha ng Diyos na halos kapantay ng kanyang wangis, ng kalarawan, ng kaningningan at kadakilaan po ng Diyos. Subalit yung buhay na yan na napakagandang ginawa ng Diyos para sa tao, nasira po iyan. Nasira po yan nung ang tao po ay matukso. Subalit sa kabila ng pagkasira niyan, muling inayos iyan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nung ayusin iyan ng ating Panginoong Kristo, ang sabi ni San Pablo, mga kapatid, ang tao'y nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Kung tayo'y nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, anong nasira noon sa buhay ng tao, inayos ng ating Panginoong Kristo para ang buhay ng tao ay maibalik sa dati niyang ganda, sa dating kulay nung siya'y likhain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, diyan po natin makikita, mga kapatid, na taglay po natin, nilikha tayo ng Diyos na taglay natin, mga kapatid, yung pinakamataas na karangalan. Amen? Pinakamataas na karangalan sa lahat ng kanyang nilikha. Dahil kakaiba ang tao nung likhain po ng Diyos. Walang bagay na kawangis ng Diyos sa daigdig na to, kalarawan ng Diyos sa daigdig na to, na masasabi po ng Diyos, ako iyan, maliban sa tao na kanyang nilikha. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ang Ama at ako ay iisa. Amen? Kung manatili kayo sa akin, kung manatili kayo sa pag-ibig ko, mananatili sa inyo ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na dahil po dyan, mga kapatid, sinasabi ni San Pablo, kung tayo'y ganito kaganda, kung ganito tayo pinarangalan ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos, na taglay natin yung pinakamataas na karangalan na iyan, na galing po sa Diyos, sabi ni San Pablo, nais si San Pablo, na yung karangalan na yan ay gamitin din natin para maparangalan ang ating Diyos. Na ang sabi niya dyan sa aklat po ng Pilipos, sulat niya sa aklat ng Pilipos, kabanata po ay 3, itong sinasabi po ni San Pablo, ang sabi niya, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa kabanata 1, talata 20, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Amen? Ang sabi po ni San Pablo diyan, ang sabi niya, isa lang ang kanyang hangarin. Yung buhay po na ito na bigay sa kanya ng Diyos, na kung saan taglay ang karangalan, na halos kapantay po ng Diyos, ang sabi niya, ito yung buhay na ang sabi ng San Pablo, sa mabuhay at sa mamatay, gagamitin niya para maparangalan ang Diyos.
Amen? Taglay mo ba ang buhay na iyan? Purihin natin ang ating Hesus Kristo. Hindi ang mga bagay, mga kapatid, o hindi ang pagkakaroon ng mga bagay meron sa mundo po na ito, ang tunay po ng sukatan ng isang makulay na buhay. Ng isang makabuluhang buhay. Hindi po yung mga bagay na mayroon po sa mundong ito, ang magkaroon tayo ng mga bagay mayroon sa mundong ito, ang tunay na sukatan ng isang makabuluhang buhay sa paningin ng Diyos. Sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas, ito po'y batid po natin ito. Ang sabi po, ang ganito mga kapatid, sa Ebanghelyo po ni San Lucas, o doon sa binasa po natin, dito muna sa Aklat ng Awit, kabanata po ay 22, at talata po ay 8, ang sabi po rito ay ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Sa tingin ng mga tao sa Kanya, dahil sa Kanyang kagayan, para bagang walang Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos, pero bakit ganyan siya? Kung mabuti ang Diyos, bakit ganyan siya? Kung mahal siya ng Diyos, bakit ganyan siya? Paano makikita sa Kanya yung Diyos na sinasabi niyang mabuti? Kung ganyan ang kalalagayan niya. Amen? Sa Ebanghelyo po ni San Lucas, ang sabi po roon ay ganito, may isang mayaman, ang sabi, basa po, may isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang sugat. Sa tingin niyo po, alin doon ang may kabuluhan? Yung mayaman o si Lazaro? Kung titingnan natin sa pamantayan ng mundong ito, yung mayaman. Amen? Kung makabuluhan yung buhay ni Lazaro, bakit ganon? Makabuluhan bang buhay yung namumulot ka lang ng mung mo? Makabuluhan bang buhay yung aso lang, linalapitan ka ng aso, asong pumapansin sa iyo, dumidila sa sugat mo, aso? Makabuluhan kaya buhay? Pero alam natin, ang sabi po dyan, nung namatay sila, yung mayaman na punta sa Hades, si Lazaro na punta sa piling ni Abraham at inaaliw siya doon, ang saya niya doon. Ang hirap tanawin ang hiwaga ng buhay kung alin ba talaga ang makulay sa paningin ng Diyos. Pero tila baga lumalabas na sa paningin ng Diyos, si Lazarong pulubi ang may makabuluhang buhay sa paningin ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Sige po, palakpakan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Buksan niyo po ang inyong paningin. Ating pangunawa. Kanina po napakaganda ng Ebanghelyo. Ang isa sa Ebanghelyo kanina, mahirap pumasok sa makipot na pintuan. Iilan lang ang nakakasumpong. Amen? Nawa, yung makipot na pintuan na yun, na iilan lang ang nakakasumpong, sana masumpungan natin araw-araw. Masumpungan natin yon araw-araw. Sa anong paraan? Ang sabi po dyan kanina, yung mga mahalagang bagay mo, mga banal na bagay, amen, huwag mong itapon sa aso. Yung mga banal mong bagay, huwag mong itapon sa baboy. Tama ho ba yun? Ano po iyon? Yung pagmamahal. Yung pagmamahal na mayroon ka, hindi para sa mga yon.
para sa kapwa mo. Huwag mong itapon sa kanila. Hindi iyan ang bibilangin ng Diyos. Dahil isa lang ang utos ng Diyos kung paano kita minahal, mahalin mo ang kapwa mo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin itapon, amen, sa kanila yung pagmamahal na nararapat na ipadama natin sa ating kapwa. Yun ang makabuluhan sa paningin ng Diyos. Amen? Ano yung makabuluhan? Nung ako nagutom, pinakain mo ako. Nakikita yung kulay? Nakikita yung kulay ng buhay? Nung sinabi po, nung ako nagugutom, pinakain niyo ako. Maganda ba? Maganda ba yung kulay na natatanaw nyo doon sa salitang, pinakain nyo ako? Nung ako'y nauuhaw, pinainom nyo ako? Nung ako'y walang matuluyan, dayuhan, pinatuloy nyo ako, tinanggap nyo ako, pinagbuksan nyo ako? Nung ako'y walang damit, dinamtan mo ako? Nung ako'y may karamdaman, dinalaw mo ako. Nung ako'y nasa kulungan, hindi mo ako kinahiya, pinuntahan mo ako. Hindi mo ako itinuring na marumi, hindi mo ako itinuring na makasalanan. Tinanggap mo ako, pinuntahan mo ako. Hindi usapan sa Diyos, hindi tinitingnan ng Diyos kung anong ningning mayroon ka. Ang Diyos hindi nakatingin sa ginto na mayroon sa daigdig po na ito. Dahil ang tunay na ginto para sa Diyos ay kung ano ang mayroon sa puso ng isang tao. Yun ang ginto para sa ating Panginoon Hesus. Hindi niya tinitingnan kung ano mayroon ka sa daigdig na to na maari nagbibigay ganda sa buhay natin. Pero maari hindi naman nagbibigay ng ganda sa paningin ng Diyos. Na minsan hindi bali, minsan maisip natin bilang mananampalataya na hindi baling hindi maganda ang buhay mo sa paningin ng tao, maging maganda ka lang sa paningin ng Diyos. Ang batayan sa panahong ito, paano ka gumawa ng mabuti? Paano mo ginawa ang mabuti? Sa gitna ng mga sitwasyon, mayroon tayo habang nabubuhay sa daigdig po na ito. Paano mo ginawa yung tunay na maganda sa paningin ng Diyos na hindi ka man naging maganda sa paningin ng tao na tila baga sa tingin ng tao, walang Diyos na nagmamahal po sa iyo, pero ang puso mo pinuno ng Diyos ng kabutihan. Hindi na mga bagay meron sa daigdig po nito, kundi kabutihan na kung saan nais ng Diyos maging tunay na kulay ng buhay meron tayo sa daigdig na ito. Tumayo po tayong lahat. Sana matanaw natin araw-araw yung kulay na nais ng Diyos ilagay sa buhay po natin. Lagay niyo po ang inyong dalawang kamay sa tapat ng puso niyo po. Damhin niyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Ang tingin ng tao nung sandali na yan sa ating binasa, kung mayroong Diyos na nagmamahal sa Kanya, bakit ganyan siya? Pero minsan napakasarap magpasalamat sa Diyos kapag minsan nasasabi natin, Lord, salamat kahit ako walang-wala, pero nagawa ko yung isang dapat kong gawin na nais mo. Lord, salamat. Kahit ako naghihirap,
may tao pa rin akong nagawa ng mabuti. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin pa, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig mo'y nadarama namin sa buhay po namin, hindi lamang dahil sa mga
pangangailangan meron po kaming natutugunan. Kundi nadarama namin ang tunay mong pag-ibig na kahit sa gitna ng aming mga pagkukulang, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Naririyan ka pa rin para po sa amin. Tinirinig mo pa rin ang aming mga dalangin. Iniingatan mo pa rin kami sa ano pa mang kapahamakan. Panginoong Hesus, napakabuti mo. Yung ginagawa mo po sa amin araw-araw ay hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan mayroon sa daigdig na ito. Napakarami naming dapat ipagpasalamat sa iyo. Hinihiling namin, Panginoong Hesus, patuloy mo pong pagyamanin sa puso namin ang iyong kabutihan. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, magandang kalusugan, araw, Panginoong Hesus, na ang kabutihan na nais mo ay patuloy po namin, O Diyos, magampanan sa buhay po namin. Ama, pagpalain mo ang bawat anak mong nakatayo ngayon sa iyong banal na harapan. Dumadalangin po ako, Ama, na sa mga sandali pong ito, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, bigyan mo po sila ng pansin. Dinggin mo po ang kanilang mga kahilingan, Ama naming nasa langit. Ipagkaloob mo po sa ngalan ng Panginoong Hesus ang kanilang kahilingan ngayon. Ipagkaloob mo, Yahweh. Taas po natin ang mga kahilingan pong iyan. Taas po natin. Mangyayari ang lahat ng iyan. Magaganap ang lahat ng iyan sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Magaganap ang lahat ng iyan. Magaganap ang lahat ng iyan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama naming nasa langit. Luwalhatiin ang pangalan ng bugto mong anak na si Jesucristo. Dakila kang tunay, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang kaparis, Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Buksan mong labi mo, purihin mo, Diyos. Purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin. Purihin mo po ang ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. 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 Oh, purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. 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 Wala kang katulad na Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang kaparis, O Ama. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Jesus. Dakila kang lubos. Hallelujah, hallelujah. Makapangyarihan ka sa lahat. Magagawa mo ang lahat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pagtugon mo sa lahat ng aming kahilingan. Pagpalain mo ang buong sambahayan ng iyong mga anak na nakatayo ngayon sa iyong banal na harapan. Ama, ang kinamin ang kagalingan sa anumang uri ng karamdaman ngayon sa aming mga mahal sa buhay, sa ngalan po ng aming Jesucristo. Abutin mo, Lord, ang buhay ng aming asawa, Lord. Abutin mo, Lord, pagpalain, pagalingin, Ama, sa ngalan ng Jesucristo.
Pawiin, Lord, ang lahat ng uri ng karamdaman, maging sa buhay ng aking sister wife, Lord, lahat ng sanhi ng karamdaman, dakilang El Shaddai, dalangin ko po, pawiin mo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Salamat, dakilang Diyos, maraming salamat. Patuloy mo kami, O Diyos, pagharian, habang naririto sa Hong Kong, O Diyos, patuloy mo kaming patnubayan. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang likha, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang likha, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa Kanya, Panginoon, mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabubuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri yung mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay.
at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Deringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katusayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow sa lower hall.